So, ang napakaganda ng ating tinalakay nung nakaraan. Talaga naman, nananabik na tayo. Sana gagawin na yon ng ating Panginoon Jesus kasi yun, ang hulang iyon na magkakaroon ng saganang pagkain ang lahat ng mga tao sa buong digdig. Magkaroon ng sariling bahay, sariling lupa. Walang magkakasakit, walang tatanda, wala na ring mamamatay. Sabi ganoon, ang mga matuwid ang mamay-ari sa lupa kasi inalis na ang kamatayan. Titira sila roon magpakailanman, di ba? Ang ganda-ganda naman. Ay, ano ang sinabi ni Jesus sa mga pananalitang ito na binigkas ng Diyos na Jehovah? Tingnan natin ito sa Juan 17:17. Ito ang sinabi ni Jesus at kumbinsidong-kumbinsido siya rito. Bakit nga ba? Kasi kilala niya ang kanyang makalangit na Ama. Kilala niya. At lubos na lubos ang kanyang pagtitiwala. Kaya ganito ang sinabi ng 17:17 ng Juan, John 17:17. Sinasabi rito, pabanalin mo sila sa magitan ng katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan. So, hindi kasi nungalingan ang salita ng Diyos. Totoong-totoo. Katotohanan ito. Mapapanaligan ito. At sino tumitiyak niyan? Ano si Jesus? Ito yung panalangin niya sa Garden ng Getsemani. Bago siya nito dakpin sa kinagabihan at hatulan sa kinabukasan at patayin. Yan ang sinabi niya sa panalangin niya sa kanyang makalangit na Ama. Sino kausap niya dito? Ang sabihin niya, ang salita mo o pabanalin mo. Sino mo yan? O balik kami sa 17:1. Sabihin, pagkatapos nito ay tumingala sa Jesus sa langit. Sinabi niya, Ama. So, kausap niya dito ang kanyang makalangit na Ama. Ang salita daw ng kanyang Ama na si Jehovah, katotohanan. Totoo. Yan ang ibig sabihin. Kaya, maging sa Biblia, ang maging mga tagasunod ng ating Panginoon Jesus noon, kumbinsido din na katotohanan nga ang mababasa na nasa Biblia. Kaya yung mga tinalakay natin nung nakaraan, totoo yun. Si Jesus ang gumarantiya. At bakit nga ba wala tayong pipiliin? Kasi may mga tao na hindi na nagbabasa ng Hebreong kasulatan, hindi na binasa ang Genesis mula hanggang Malakyas, nag-rely na lang sila sa Matthew hanggang Apokalipsis. Si panahon na daw yan, Matthew lang hanggang Apokalipsis. No, hindi. Bakit? Kasi sabi ni Jesus, ang iyong salita katotohanan. Wala nang sinabi doon mula Matthew hanggang Apokalipsis lang. Wala naman. Ang iyong salita mula Genesis hanggang Apokalipsis, katotohanan yun. At ganito ang sinabi ng Biblia sa 2 Timoteo, kabanatang 3, talatang 16. Kaya tayo'y masaya. Mayroon tayo nito. Ang nasusulat na salita ng Diyos, ang Biblia. Ganito ang sinabi, pagkakalarawan. Ay hindi dapat yung Gregong kasulatan lang ang basahin natin. Buo. Bakit? 2 Timothy chapter 3 verse 16 at 17. Basahin natin 16. Ang buong kasulatan, Genesis hanggang Apokalipsis, buong kasulatan ay mula sa Diyos. Mula sa Diyos. Galing sa Diyos na Jehovah. Sa makalangit na Ama ni Jesus. Galing sa Diyos. Mula sa Diyos. At bakit mahalaga ito? Ayan, sinabi rin yung karugtong kasunod. Bakit pahalagahan talaga natin ito? Bigyan nating pansin, basahin natin, bulay-bulayin at pag-isipang malalim yung kanyang pinasulat ng Diyos. Sabi rito, kapakipakinabang sa pagtuturo. O sinabi ulit, at kapakipakinabang sa pagtuturo. Pagsaway, pagtutuwid at pagdisiplina ayon sa katuwiran. Pinasulat daw ng Diyos, kapakipakinabang sa pagtuturo sa atin. Tinuruan niya tayo na may magandang aasahan tayo sa naharap, may magandang pag-asa pa na
Diba ang ganda? Kapaki-pakinabang sa pagtuturo. Ibig sabihin talagang nagtuturo ang Diyos sa atin. Tinuturuan niya tayo tungkol sa mga bagay na gusto niyang daranasin natin o pag-asang ating tatamasain sa inaharap. Gaya ng binanggit ko lagi, nahihirapan siya kapag nakikita tayong naghihirap. Sabi doon, sa lahat ng paghihirap nila, nahihirapan siya. Isaiah 63:9. Okay. Kaya maganda ang binanggit ng Biblia sa 16. Ang buong kasulatan ay mula sa Diyos, galing sa Diyos yan, kapaki-pakinabang sa pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagdidisiplina ayon sa katwiran. At kapag ikinakapit ito ng tao, ano ang mararanasan? Para ang lingkod ng Diyos, ayon dyan sa 17, para ang lingkod ng Diyos ay magiging lubos na may kakayahan na handang-handa para sa bawat mabuting gawa. So, maganda ang pangakong ito ng Diyos. Kaya maaasahan ang Biblia. Talagang maaasahan natin. Mula sa Diyos ito. At ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa mga pangakong iyon na nasa Biblia, na sinabi ni Jesus na totoo, katotohanan. Ito ang sinabi niya sa Mateo 19:26. Para bigyan tayo ng katiyakan tungkol sa mga pangakong iyon. Wala, magkaroon na saganang pagkain, sariling bahay, sariling lupa, ang bawat pamilya, bawat tao, magkakaroon siya. Wala nang sakit, wala nang pagtanda, wala nang kamatayan. Abang ganda naman. O manirahan dito sa lupa magpakailanman. Ganito ang sinabi ni Jesus sa Mateo 19:26. Basahin natin. Kasi baka sabihin ng isa, parang it's too good to be true. Parang imposible naman yan. Ang totoo niyan, sa ating kalagayan, kaisipan, at sa sarili lang natin, imposible yan. Tunay niya, wala namang tao na doktor pa ngang eksperto na mamatay din eh. Diba? Pero ito yung sinabi ng Jesus. Tinitiyak niya na mangyayari talaga yan sa ilalim ng pamamahala ng kaharian ng Diyos sa pangunguna o paghahari niya. Yamang siya ang inilagay na tagapamahala. Sabi rito, tiningnan sila ni Jesus at sinabi, sa mga tao ay imposible ito. Oo, may mga bagay na imposible sa atin. Pero sabi dito, pero sa Diyos ay posible ang lahat ng bagay. Kaya para sa Diyos na Jehovah, makalangit na Ama ni Jesus, posible ang lahat ng bagay. Sa atin, may mga imposible. Pero sa Diyos, lahat ng bagay, posible. Kaya, kung posible ito, ganito ang binanggit sa Tito 1:2. Dahil yan, anong sinabi ng Tito 1:2? Posible pala yan. Ganito ang ginagarantiya. At batay sa pag-asang buhay na walang hanggan. Tito 1:2. Tito 1:2. At batay sa pag-asang buhay na walang hanggan. Yung titira rito sa lupa magpakailanman. Buhay na walang hanggan. Na matagal nang ipinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling. Ang Diyos nangako ng buhay na walang hanggan sa lahat ng mga tao. Mahal niya mga tao. Pinangako yan ng isang Diyos na hindi makapagsisinungaling. Hindi kailanman magsisinungaling ang Diyos. Sabagat ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. Lagi niyang tinutupad ang kanyang pangako. Talagang gagawin niya rin talaga sa hinarap yan. Kasi ano uli? Nahihirapan siya sa lahat ng nakikita niyang paghihirap ng mga tao. Gagawin niya talaga yun. Bakit ulit? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ano pat? Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesus. So, mahal na mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Tayong lahat.
Asahan natin yun. Gagawin talaga ito ng Diyos na hindi makapagsisinungaling, na ipinasulat ang kanyang nasusulat na salita na nasa Biblia, katotohanan yan.